Amen. Magandang umaga po sa ating lahat, mga ginigiliw, mga minamahal ng Panginoon. May mga bisita po tayo. Magandang umaga po sa inyong lahat. No? May pag-asa po sa Panginoon, mga ginigiliw. Totoo po ang sinabi ni Pastora, mga ginigiliw. No? Alam nyo, ang tatayo sa pulpito, ang ipapahayag niya ay salita ng Panginoon. Ipinag-pray na niya, ipinanalangin niya kung ano yung sasabihin niya. Kaya nga kaninang umaga, every day of our life, no, sa aming mag-asawa, yun na ang naging ginagawa po namin paggising namin sa umaga. Ang pinag-uusapan po namin ay salita ng Panginoon. Kaya this morning, no, yung spirit to spirit, kung ano yung pinayag ng Panginoon sa asawa mo, dapat magkaparehas yan sa'yo. Magkaparehas ang kapayagan ng Panginoon. Kasi kung hindi kayo magkaparehas, ibig sabihin, may naiiba sa inyo. Iba ang espiritu ng isa. Iba rin yung espiritu mo. Diba? Kaya, praise God, yung kapahayagan ng Panginoon. No? Balik tayo sa pinaka-basic. No? Alam nyo, ang Panginoong Jesucristo, hindi siya nagturo ng patungkol sa relihiyon. Hindi po, wala po kayong makikita sa salita ng Diyos na ang kanyang itinuro ay relihiyon. Ang paulit-ulit niya, mention principles. Paulit-ulit niya, ibig sabihin kung mention principles, ibig sabihin, napakahalagang bagay ang itinuturo ng ating Panginoong Jesucristo kung paulit-ulit. Alam nyo, ang paulit-ulit niyang tinuturo, mga ginigilo. Matatagpan nyo, magsimula yan sa Matthew 13 hanggang 25. Mostly talinhaga, mostly kaharian ng Diyos, kingdom of God ang sinabi niya. Diba? Mostly ang kanyang itinuturo doon ay patungkol sa kaharian ng Diyos, mga ginigiliw. Opo, yun ang paulit-ulit niyang sinasabi na yung nakatagpo ng kaharian ng Diyos ay parang nakasumpong ng kayamanan, nakasumpong ng perlas, 'di ba? Napakarami. Yung tinapay na nilagyan ng lebadura upang lumaki yung tinapay na yon. Ang dami nga. Hindi lang 5 beses, more or less 10 beses na binanggit ang ating Panginoong Jesucristo ang patungkol sa kanyang kaharian, mga ginigiliw. Kaya yun, ang sinabi niya, nandun din sa Matthew 6:33. Yun ang unang sinabi niya patungkol sa kaharian ng Diyos. Seek first the kingdom of God, sabi niya. Hanapin natin ang kaharian ng Diyos. And His righteousness, ang kanyang katuwiran. Opo, yun ang tinuturo sa atin ngayon ng ating Panginoong Jesucristo, mga ginigiliw. Yung kanyang katuwiran, mga ginigiliw. Kung babasahin po natin dito sa Mateo 25, mga ginigiliw, nagbigay siya ng isang halimbawa ng pagkahari ng Diyos, the kingdom of God. Although, ulit-ulitin ko po, mga ginigiliw, Jesus Christ is the kingdom of God. Kaya kung gusto mong masumpungan, hanapin ang kaharian ng Diyos, basahin mo ang kanyang salita. Alam mo, ang pagkikipagrelasyon sa ating Panginoong Jesucristo, mga ginigiliw, katulad ng relasyon ng isang ama at anak, o relasyon ng mag-asawa, sabihin na lang natin. Kung ang mag-asawa, lalong-lalo na ngayon, meron ng social media, may messenger na, di ba? Yung asawa mo nasa abroad or meron siyang trabaho sa malayong lugar, yung isang araw na hindi kayo nag-uusap or 2 araw, ibig sabihin, medyo malabo yung relasyon ninyo. Ibig sabihin, baka may nanliligaw ng demonyo sa asawa mo or dinedemonyo na ng iba. Oo, so ibig sabihin, siyempre, bago ka matulog, yung isip mo, di ba? Or nagtatrabaho ka, naisip mo pa rin yung asawa mo, yung anak mo, kumusta na kayo sila? Tawagan ko nga. Di ba? Pero kung 1 araw, 2 araw, 3 araw, nakakalimutan mo ng tawagin yung asawa mo, ibig sabihin, malabo yung relasyon yung mag-asawa. Hindi maganda.
Ibig sabihin, pag ganun-ganun yung relasyon nyo, or may nililigawan kang iba, or much of your time is taken up with your, kung anong mahalaga para sa'yo, nakapokus ka lang sa mga bagay-bagay para sa'yo. Ibig sabihin, hindi mo mahal ang asawa mo, hindi mo mahal ang pamilya mo. Opo. Oo. Kaya nga, ito ang pakikipagrelasyon. Saka lang ba tayo banal sa araw ng linggo? Pagpapasok lang ba tayo sa iglesia, sa simbahan, mga ginigiliw? Anong ginawa mo sa Lunes, Martes, Miyerkules, Huwebes, Biyernes, Sabado? Yun ang paulit-ulit kong sinasabi sa mga music team dito. Mga ginigiliw. Tapos, much of your time is cellphone, di ba? Naglalaro ka ng cellphone, tapos kukunin mo yung gitara, tutugtog ka, sinong kinakantahan mo? Demonyo! Oo, demonyo, kasi lahat ng oras mo, ginugol mo yung panahon mo sa paglalaro ng cellphone. Tapos magpupuri ka sa Panginoon, di ba? Napakalinaw ang sinabi ng Panginoon. Love the Lord your God with all. Hindi niya sinabi, love the Lord your God 1 minute only. A minute of your life only. Hindi niya. All your life. Strength, lahat ng lakas mo. Kung anong ginagawa mo, di ba? Anong ginagawa mo? Mga ginigiliw, dapat napaparangalan palagi ang Panginoon. Yung trabaho mo, Lord, ginagawa ko ito for you, Lord. Di ba? Ginagawa ko ito para sa iyo, Panginoon. Hindi mo, kaya nga, dapat magkaroon ka ng tamang relasyon sa Panginoon upang sa ganun magkaroon ka rin ng tamang relasyon sa pamilya mo. Alam niyo yung paulit-ulit kong yung church dito, yung foreman, gano'n siya. Hello, good morning. First time kong makita, siya pala yung foreman. Ay, hello, pastor. Alam niya na pastor ako. Pastor, masipag ka, sabi ko. Para sa pamilya, pastor. Para sa pamilya, talagang papakitang gilas. Foreman Working foreman ka, kunak kanya na. When pastor, para sa pamilya. Hindi, para kay Lord. Sabi ko sa kanya. Bakit, pastor, para kay Lord? Sabi ko, dapat magtrabaho ka para sa Panginoon. Kasi pag meron kang tamang relasyon sa Panginoon, magkakaroon ka rin ng tamang relasyon sa pamilya mo. Diba? Magkakaroon ka rin ng tamang relasyon sa pamilya mo. Ganun ang pakikipagrelasyon sa Panginoon. Ganun ang kaharian ng Diyos. Ganun ang gusto niya sa atin. Gusto niya lumapit tayo sa Kanya. Gusto niyang magkaroon ng intimacy. Malalim na ugnayan, malalim na relasyon, mga ginigiliw. Paano tayo magkakaroon ng malalim na relasyon kung wala sa atin ang salita na nagbabayin sa atin para marating natin ang Kanyang kaharian? Opo. Para makarating tayo sa kaharian ng Diyos. Ito ang ibinigay ng Panginoon, ang Kanyang salita, mga ginigiliw, upang makapasok tayo sa Kanyang kaharian, mga ginigiliw. Opo, yun, yung salita niya. Kaya nga, seek first the kingdom of God. Hindi seek ka first. Yung tao kasi inuuna nila, alam mo yung seek ka? Yung mag-agalat seek ka, jag ko talon, bunubon. Imbes na unahin nila sa linggo, inuuna na yung seek ka. Diba? Opo. And His righteousness, yung kanyang katuwiran. Yun ang itinuro ng ating Panginoong Jesucristo. Mention principles, paulit-ulit na itinuro niya yung kaharian, mga ginigiliw. Then, sa previous, pupunta ka sa Matthew 5, doon nagsimula yung ministeryo ng ating Panginoong Jesucristo, ang kanyang itinuro, no? Yung magiging mapalad. Yun, that is the first teaching of Jesus Christ. Blessed. Alam mo, kung hindi ka dadaan sa mga blessed na ito, sa pagiging mapalad, nung nilabsan ka dyan, nilampasan mo yung katuruan na yon, yung unang katuruan ng ating Panginoong Jesucristo. Kahit alam mo pa lahat ang salita ng Diyos, magiging mayabang ka na pastor. Magiging mayabang ka kasi hindi mo alam kung ano yung unang katuruan na itinuro ng ating Panginoong Jesucristo, yung pagiging mapalad. Itinuro niya dun yung pagpapakumbaba. Diba? Yung pagpapakumbaba, itinuro niya doon, mga ginigiliw.
Kaya kung nilampasan mo yon, kahit pastor ka, mayabang ka. Kasi hindi mo napag-aralan yung unang katuruan ng Panginoon na pagpapakumbaba. Mga ginigiling. Opo. Kaya yung tinuro niya, binigyang diin niya, mention principles na paulit-ulit yung kanyang kaharian. Then pupunta ka sa Matthew 5, 6, and 7, yung ginagawang kasalanan ng tao. Sinabi niya doon ang lahat na ginagawa ng kasalanan ng tao. Alam mo, kung gusto mong malaman ang mga ginagawa po nating kamalian sa buhay, basahin mo yung Matthew 5, 6, 7. Kaya ganun ang sinabi ng mga takalingga. I encourage them, I inspired them to read their Bible. Ala, pastor, nakadugayan di basbasong nga ramidik una na. Ang dami ko palang ginagawang kasalanan, di ba? Oo. Sasabihin niya kasi ito ang ipinangaral ng Diyos sa atin. Ang ating Panginoong Hesukristo, itinuro niya ito kasi Diyos siya. Tinuro niya na napakasama ang kasalanan. Pagkatapos niyang naituro ang kasalanan na ginagawa ng tao, inumpisan niyang itinuro ang kaharian ng Diyos. Na magandang tumira sa kaharian ng Diyos. Magandang tumira sa kaharian ng Diyos. Mga ginigiliw. Nagbigay siya ng halimbawa ng pagkahari ng Diyos sa Matthew 25. Ito ay patungkol sa isang Panginoon. Hindi Panginoon na malaki maliit na parang boss. O sabihin na lang natin, amo, mga ginigiliw. Siya ay aalis siya, mga ginigiliw, sa kanyang tahanan. Meron siyang 3 tauhan sa kanyang tahanan, mga ginigiliw. So bago siya aalis, mga ginigiliw, nagbigay siya ng habilin sa kanila. Nagbigay siya sa isang alipin, binigyan niya siya ng 5 talento. Alam niyo yung talento na binabanggit dito? Sahod ng isang manggagawa sa loob ng 20 taon. So ibig sabihin, malaking bagay yun, malaking pera, malaking kayamanan yun. Kung pulis ka, katulad ko, pulis ko, sahod ko sa 20 years, yung nakuha ko sa retirement ko is more or less 3 million. So parang yun, ang katumbas nun. Ganun ang katumbas ng matatanggap mo, katumbas na sinasabi ng ating Panginoong Hesukristo na trabaho ng manggagawa, na talento. So ibig sabihin yung talento na yun, yung kaligtasan natin, yung salita na ibinibigay sa atin ng Panginoon, yun ang talento na sinasabi ngayon sa atin ng Panginoon. Binigyan niya sila ng talento, yung nakilala mo yung kaharian ng Diyos, ang ating Panginoong Hesukristo. Alam mo yung talento na yun? Yun ay sumisimbolo sa pagkakilala po natin sa ating Panginoong Hesukristo. Ibig sabihin, hindi mo mapapantayan yung bayad ng pagkakilala mo sa ating Panginoong Hesukristo. How much more yung 5 talento? So, ibig sabihin, sahod yun ng 50 years, 100 years. Malaking bagay na yun. Malaking bagay na yun. Yung isang talento, ang katumbas, 20 taon na sahod ng manggagawa. Imagine that, no? So, yung talento na sinasabi dito ng Panginoon, walang iba kundi ang pagkakilala natin sa ating Panginoong Hesukristo. Na yung talento na yon, ginamit ba natin? Di ba? Ginamit ba natin? Pinagyaman ba natin yung talento na yun na binigay sa atin ng Panginoon? Alam nyo, nung nakilala namin ang Panginoon, 9 na taon na pong nakakalipas. Alam nyo, inspired kaming mag-asawa. Opo. Sinimulan naming nag-share ng salita sa mga kamag-anak po namin. Yung talento na yon ay yung salita ng Panginoon. Nung nakilala po namin, very eager na kami. Pumunta kami sa Kalinga, sa tatay ko, sa Ballesteros. Eager na kami mag-share. Inang, wala, manong ading, dahito iti sa una po, number 1, awan sa bali nga makaisalakan ka doon. Wala na pong ibang makakapagligtas sa atin, ang ating Panginoong Hesukristo lang. Basahin natin ang kanyang salita. Nag-share na kami
Sinasabi na namin yung talento na ibinigay sa amin ng Panginoon. Yun ang talento na sinasabi sa atin ng Panginoon. Kaya kinukumpara ko yung music team. Tutugtog ka lang ng Sunday. Anong ginawa mo sa 6 na araw? Alam nyo, hindi na sana kailangan ng practice eh. Dire-diretso na eh. Kung talagang pinaparangalan mo ang Panginoon, hindi ka magpyopyok. Di ba? Kunam ata, diyan naman daw ka, puro kasalanan ang ginawa mo, tutugtog ka. Pero kung araw-araw mong pinaparangalan, hinahanap ang karyan ng Panginoon, kakanta ka, Come Holy Spirit, fall on me now. Napakaganda yung boses mo, kasi ang kinakantahan mo palagi ang Panginoon. Naliligo ka, Come Holy Spirit, fall on me now. Di ba? Ano man ang ginagawa mo, whether you eat or drink or whatever you do it all for the glory of God. Kunan lahat ng ginagawa, napaparangalan ng Panginoon. Kaya pag yun ang ginagawa mo, papasok ka dito, pupunta ka dito, hindi na kailangan ng practice. Hindi, hello, Mike, hello, brang, tagadang. Hindi, kung pupunta ka na dito, kakantaan mo ng Panginoon. Hindi na kailangan ng testing, Mike. Hindi. Kakanta ka. Wala yung paulit-ulit. Dire-diretso kasi kahit naliligo ka, kumakanta ka. Di ba? Naglalaba ka, kinakantahan mo ang Panginoon. Di ba? Yun ang ibig sabihin nun. Paano hindi maganda yung pan natin? Walang anointing kasi wala tayong relasyon. Wala tayong ugnayan sa Panginoon. Wala yung salita sa atin. Di ba? Katulad ng talento na ito na sinasabi sa atin ngayon ng Panginoon. Anong ginawa mo sa salita ko? Yun ang sisingalin ng Diyos sa atin pagdating natin at the edge of death. Pag andun na tayo sa gilid ng kamatayan, yun ang tatanungin sa atin ng Panginoon. Anong ginawa mo sa salita ko? Yun ang tatanungin sa atin ng Diyos. Andito na tayo. Pag-uwi natin sa bahay, ipakita natin yung ilaw, yung liwanag sa pamilya natin. Sabihin natin, Inang, Mama, mabuti ang Panginoon, basahin natin ang kanyang salita. Siya lang ang magbibigay sa atin ng kaligtasan. Yun ang sinasabi niya sa John 14:6. Kahit yun lang ang sasabihin mo. Or ipakita mo sa gawa na totoo yung Diyos na pinaglilingkuran mo. Di ba? Ipakita natin sa pamamagitan ng gawa. Di ba? Kaya talento, anong ginawa mo? Pinagyaman mo ba? Nagbigay siya sa isang tao na tinawag niya, binigyan siya ng 5 talento. Or binigyan siya ng malaking pera para pagbalik niya, at daganan siya na may interest, may tubo. Yung pangalawa, binigyan niya ng 3 talento. Yung pangatlo, binigyan niya ng 1 talento. Umalis yung Panginoon nila, yung amo nila. Bumalik siya ng matagal na panahon, mga ginigiliw. Kaya kung nagbalik, ito ay paghahambing ng ating Panginoong Jesucristo kung ano ang paghahari ng Diyos. Diyos ang nagsasalita dito, hindi ako. Kasi sinabi niya, salita ng Diyos ito. Kasi si Jesus, Diyos siya, sinasabi niya yung talento. Alam niyo ang sabi niya? Yung 5 talento ang ginawa niya, ipinangalakal niya. Inggatang na siguro tirik, bumili siya ng palay, nagpatakwir ng water station, grocery, di ba? Medyo lumaki na, yung 5 talento, naging 10 na, or 15. Yung pangalawa naman, ganun din ang ginawa niya. Ipinangalakal niya, tumubo. Yung pangatlo, natakot. Baka magastos ko, sabi niya. Ibinaon niya ngayon sa lupa. Ibinaon niya, hindi niya ginamit. Diba? Kaya nung dumating ang kanyang Panginoon, ang kanilang Panginoon, tinanong niya ngayon kung nasaan yung talento na ibinigay sa kanila. Ito po, Panginoon, yung 5, naging 10 na, naging 15 na. Yung pangalawa, yung 3, naging 10. Tapos yung pangatlo,
Natakot po ako, Panginoon. Kasi alam ko napaparusahan nyo kahit sino na kahit hindi nyo pag-aari, sinasabi na niya dito yung kapangyarihan ng Diyos, yung pangatlo. So ibig sabihin, yung talento na yan na binigay sa iyo ng Panginoon, yung ipinagkatiwala niya na kanyang salita, na hindi natin ginamit para sa kanyang kaharian. Hindi natin pinagyaman, yun ang sisingilin sa atin ng Panginoon. Lalong-lalo na kung hindi natin ito sinabi sa ating pamilya, sa ating kamag-anak, hindi natin sinabi yung katotohanan na ito, mga ginigiling. Yun ang pagbabayaran natin sa Panginoon. Yun ang sisingilin natin. Yun ang sisingilin ngayon sa atin ng Panginoon. Matagal na tayo dito sa UCKGC. Hindi naman tayo nagbabasa ng Bible. Sinasabi ko, I encourage, I inspired everyone to read your Bible. Kasi ito lang ang tanging paraan na magkaroon tayo ng malalim na relasyon sa ating Panginoon. Para makausap po natin ang Panginoon kung gusto mo siyang kausapin through His Word. Sasabihin niya yung pagka-Diyos niya sa'yo. Sasabihin niya, ipapakilala niya yung sarili niya sa'yo. Kaya napakahalaga ang salita ng Panginoon. Napakahalaga. Kaya basahin natin kung anong ginawa ng Panginoon dito. Sa hindi niya pinagyaman na talento, hindi niya ginamit ayon sa kagustuhan at kalooban ng Panginoon. Mateo 25:24. Lumapit naman ang tumanggap ng 1,000 salaping ginto. Ito yung ibinaon niya sa lupa. Alam ko pong kayo'y mahigpit at pinipitas ninyo ang bunga ng hindi ninyo itinanim at inaani ninyo ang hindi ninyo inihasik. So alam niya na makapangyarihan yung amo na yon. Makapangyarihan. Ang sinasabi na dito ng ating Panginoon, yung kapangyarihan ng Diyos, na siya lamang ang may kakayanan na magdala sa impyerno ng kaluluwa ng isang tao, na hindi niya pinagyaman yung talento na ibinigay sa kanya. Yung pinagkatiwala sa kanya, mga ginigiling. Katulad ng sinasabi namin, yung testimony ni Pastora kanina. Bunga yun ng pananampalataya namin ng Panginoon. Bunga yun. After how many years? Ikakasal na ako, pastora. Ayaw ko na ibang mag-minister sa kasal namin. Kayo lang. Kayo lang. So, ibig sabihin, nagbunga yung salita, yung talento na narinig niya nagbunga. Kaya bumabalik siya ngayon, ibinabalik niya ngayon yung talento na ibinigay sa kanya ng Panginoon. Diba? Opo, binabalik na ngayon. Imagine, napakatalinong bata, ngayon kontraktor yung asawa na, di ba, engineer. Grabe lang. Ganun ang Panginoon, mga ginigilaw. Kung sumusunod ka sa kalooban ng Panginoon. Pero ito, ibinaon niya, katulad din sa mga music team. Ibinaon niyo yung talento sa kanta no, Sabado, Domingo practice. Hindi araw-arawin nyo yan. Kahit anong ginagawa mo, kumakanta ka pa rin. Sinabi ko, naliligo ka, kumakanta ka. Alam nyo, ito ang katugunan ng ating Panginoong Jesucristo sa isang tao na hindi sumunod. Ibinaon yung talento na yon. Sumagot ang kanyang Panginoon. Masama at tamad na lingkod. Masama. Meron. Pandamdam yan, di ba? Masama at tamad na lingkod. Anong ginawa mo? Di ba? Anong ginawa mo? Kaya nga sabi ni Pastor Gerson you have to persevere. Kaya ka nandito. Bakit ka nandito pabalik-balik sa UCKGC? Because you persevere. Di ba? Nagiging resilient ka, nagpe-persevere ka, na gusto mong ma-reach yung goal. Yung goal na yun is yung faith natin sa ating Panginoon. Kaya yun ang sinabi niya, welcome, my good and faithful servant. Yun ang sasabihin sa atin ng ating Panginoon. Yung buhay natin dito, temporary lang mga kapatid.
Hindi natin madadala yung kayamanan, yung 3 sasakyan, malaking bahay, wala. Ang tanging contentment nagbibigay sa atin ng tunay na kapayapaan ay presensya ng Diyos, mga ginigiling. Kaya kung dumadaan ka ng depresyon, dumadaan ka ng krisis sa buhay, pamilya, sa mga anak, lumapit ka sa Panginoon. Basahin mo ang kanyang salita. Lumapit kayong lahat na nabibigatan at sobrang nahihirapan. Sabi mo po, pasanin ninyo ang aking pamatok. Bagkatin nyo daytoy. Pasangol ko, pamatok. Alam niyo yung pamatok yung nilalagay dito sa kalabaw? Pasanin ninyo ang aking pamatok sapagkat ang pamatok na ito ay magaan, sabi niya. Magaan ang pamatok na ito. Kaya kung dumadaan ka sa matinding pagsubok, krisis sa buhay, luluhod ka sa Panginoon. Apo, pakawanin na. Managbasol na, Lord. Tatanggapin kita ngayon, Panginoon, bilang Diyos at takapagligtas ng aking buhay. Linisan mo ako, Panginoon, sa pamamagitan ng iyong mga salita. Linisan mo ako, Panginoon, sa pamamagitan ng iyong mapulang dugo na nabubo sa krus. Luluhod tayo, iiyak tayo sa Panginoon. Mga ginigiliw. Napakahirap ang pumasok sa kaharian ng Diyos. Sabihin ko sa inyo. Anong sabi niya sa 1 Peter 4:17-18? Anong sabi niya? Kung ang matuwid na tao, matuwid, nyapit ti makunayo ti matuwid, nalintad, nagrigat ka nung may salakan. Ang hirap maligtas, sabi niya. Ano kaya ang kahihinatnan ng isang taong patuloy na gumagawa ng kasalanan at hindi kumikilala sa Diyos? Di ba? Ito. Kaya, araw-arawin po natin. May oras tayo sa cellphone, 5 hours. May oras tayong makipag-chat sa girlfriend natin, 10 oras. Kahit isang verse lang. Binuksan mo, ura dyan Matthew 6:33 latan. Seek first the kingdom of God and His righteousness. At daka di, may 1 minuto di dyan, wala. Di ba? Wala pa yung 1 minuto. Pero kaya nga sinasabi ko, mas marami yung oras natin sa mga ibang bagay kaysa oras natin sa Panginoon. Di ba? Nagre-reklamo ang tao. Ito nga, breathing natin, wala pang 30 minutes ha. Wala pa. Ilang minuto na. 27 minutes pa lang ako nag-share. 27 minutes. Mga ginigili. Pero kung minsan, aluisis. Si Pastor Gerson nga, isa't kalahating oras siyang nag-share, di ba? Kumagano na yung mga estudyante na iba. Parang, takal naman. Baliktarin kayo ng Panginoon. Baliktarin niya. 6 na araw na hindi ka magtatrabaho. 1 araw ka na pa. Isang araw na nga na binigay niya sa atin na magpuri lang, maglingkod. Supposed to be, 1 araw tayo magpupuri sa Kanya eh. Wala. 27. Gawin ko na lang 30 minutes. How much more yung 6 na araw hindi kang magtatrabaho, baka lusi-ising kan, kung conformity mo isip mo nga ramidilin, di ba? Ang Diyos nga nagpahinga eh. Nagpahinga. Sa 7 araw, basahin nyo sa Genesis. Ang Diyos ay nagpahinga. Bakit nagpahinga? Pastora, bakit nagpahinga ang Diyos? Napagod. Hindi napapagod ang Diyos. Amen. Hindi siya nagpahinga dahil napagod siya kasi hindi napapagod ang Diyos. Nagpahinga siya dahil wala na siyang ibang gagawin because He made the earth perfectly balanced in terms of natural sin and ecological cycle. Perfecto na niyang ginawa sa pamamagitan ng kanyang salita. And there is heavens. Heavens may S yun, maraming, at may mga kalangitan. May langit na. Salita lang yon. May lupa.
Oh, itong inaapakan natin, alam nyo paano ginawa ng Panginoon? Boses lang niya, salita lang. Ganon ang titulo ng Diyos, kapangyarihan ng kanyang salita. May mga ibon, sabi niya. Kaya ito, tandaan nyo, hindi naunang itlog nauna ang ibon, nauna ang manok. Anong nauna? Itlog o manok? Nauna ang manok. Wala siyang sinabi sa Bible na nilikha ng Panginoon ang itlog, hindi. Nilikha niya ang mga ibon sa kalangitan. Amo yun kung sa anong nauna, itlog o manok. Ano kaya? Itlog? Ay, manok? Ay, itlog? Ngayon, sinagot ko na. Nalikha ang manok, hindi sa itlog, kundi ibon is isang klase ng manok yan. Mga ginigiliw. Kaya basahin nyo, andito lahat. Kung gusto mong magkaroon ng karunungan, plano mo sa hinaharap, para sa iyong mga anak, para sa iyong pamilya, nandito lahat ang kasagutan. Lahat ng karunungan ng Diyos, nandito mga ginigiliw. Hindi ka, alam mo, pag meron sa iyong salita ng Panginoon, hindi ka matatalo. Hindi. May direksyon ang buhay mo. May direksyon. Lahat ng plano mo, may kabuluhan. Pero kung hindi nakalign sa salita ang Panginoon ng plano mo, magiging palpak yan. Magiging palpak yan. Baka magiging contractor ka ng DPWH. Oo, di ba? Alam mo ang Panginoon nung in-interview nila, off the record na.